Good morning guys, sobrang aga ko nagising ngayon dahil may pasok nga ako sa TESDA. At itong si ate namimiss na daw yung mga vlog ko. At dahil dyan, pagbibigyan natin si ate kahit sobrang busy natin ngayong araw. Magasaing na pala muna ako guys dahil nagbabaon nga ako dun sa school at syempre almusal na din ng mga anak ko. Kaso wala na pala kaming bigas kaya pupunta muna ako sa palengke. Sobrang lakas pala ng ulan kagabi kaya lumaki na naman yung ilog dito sa amin. Sobrang lapit nga lang pala kami sa palengke, tatawid ka lang ng tulay. Bumili na nga pala muna ako dito ng gata dahil magugulay nga ako ng malunggay. Pagkatapos ko nga bumili ng gata, dumiretso na nga ako dito sa bilihan ng bigas. Sobrang mahal na din talaga ang kilo ng bigas ngayon. Shoutout nga pala dito sa dalawang ninong ng anak ko na laging nanonood sa mga vlog ko. Balik nga tayo sa presyo ng bigas kasi nagulat nga ako dahil sobrang mahal na talaga ng kilo ng bigas ngayon. Hindi na kasi ako ang bumibili ng bigas kaya hindi ko na alam kung magkano kilo yung binibili nila. Tatandaan ko kasi nung ako pa yung bumibili, nasa 38 or 39 magandang klase na yun. Pero ngayon nasa 50 to 60 na, di ba napakalaki ng itinaas? Napakabilis tumaas ng mga bilihin dito sa atin. Samantalang yung mga sahod natin dito napakahirap itaas. So ito na nga pala yung ginawa kong malunggay. At kagabi ko pa nga ito ginawa. At tingnan nyo naman guys kung gaano kakukulit yung mga anak ko habang ginagawa ko nga itong malunggay. Nilagay ko na nga pala yung unang gata dito sa kawali. At kumukulo na nga rin pala yung sinaing ko. Kumulo na nga pala yung unang gata na nilagay ko dito sa kawali. At nilagay ko na nga rin itong malunggay. Nilagyan ko na nga rin pala yan ng mga pampalasa katulad ng bawang sibuyas, asin, at magic sarap. At nilagay ko na nga rin itong sardinas. Nung natuyo na nga yung sabaw, nilagay ko na nga itong pangalawang gata. Sobrang namiss ko nga itong ginataang malunggay. Sa Bicol kasi laging ganito yung ulam namin. Luto na nga rin pala itong sinaing ko. At sakto, luto na nga rin itong niluluto kong gulay. Mauuna na nga pala ako mag-almusal dahil tulog pa nga yung asawa at mga anak ko. Hindi ko na nga muna ginising dahil maaga pa. Tara guys, mag-almusal muna tayo. Nakukulangan niya ako sa lasa dito sa niluto ko. Pag ako kasi nagagata, laging may sili. Di ko nga nilagyan dahil may mga batang kakain. Tapos na nga ako mag-almusal at mag-aasikaso na nga rin ako dahil papasok pa nga ako. O diba guys, napakadali lang maligo. Nagmamadali na kasi ako dahil malilate na nga ako. Bali, ang pasok pala namin guys ay alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nagtatanong po pala kung ano daw po pala pinag-aaralan ko. Bali, nag-aaral po ako sa TESDA ng therapist. Bagong kaalaman na naman ito guys dahil naniniwala ako na lamang ang may alam. Tsaka libre lang naman ito guys at may allowance pa kami. Kaya grinab ko na habang wala pa akong trabaho. Massage therapist din kasi asawa ko para dalawa na kami. Madalas kasi nagkakasabay-sabay yung magpapamasahe sa kanya. Kaya naihindihan niya yung iba kasi hindi niya naman kaya ng maramihan. Naisip kasi namin na kung dalawa kami, mas madami kaming maimamasahe. Total wala pa naman akong trabaho. Malayo nga lang pala yung pinag-aaralan ko ng massage therapist. Pero okay lang dahil may motor naman ako. Bali sa Victoria Laguna pa pala yung school namin. Bali inaabotin palang 40 minutes yung biyahe ko from Paite to Victoria. Bigla pa nga umulan ng malakas, buti na nga lang at malapit na nga ako dito sa school. Nagmamadali na nga ako dahil akala ko nga late na ako. Buti na nga lang at hindi pa bukas at tatatlo pa nga lang kami dito. Fast forward na nga guys at tapos na nga rin kami mag-exam. Hindi nga ako nakapag-review, buti na nga lang at hindi ako bumagsak. Nakikinig talaga kasi ako sa mga tinuturo ni sir. Tapos ko na nga imasahe yung partner ko sa pagmamasahe at siya naman yung magmamasahe sa akin. Sobrang natutuwa nga ako dahil natututo na nga ako magmasahe. Hanggang dito na lang po.